Isabella's POV. Sinong anghel ang nagdala sa iyo, para dalawin ako rito Isa? Tanong ni Jason sa kanya, pagpasok niya sa opisina nito. Hindi ako nagpunta rito para lang dalawin ka, walang kagana-gana niyang sabi. Nandito ako dahil laging masakit ang ulo ko. Isang linggo ko na tong nararamdaman, kaya hindi na ako natutuwa. Ano ba ang posibleng sakit ko? First time mang magpa-check up ha. Dati naman, wala kang pakialam sa sarili mo kahit sobrang dinudugo ka na. Hanep, self-love ha. Pasalamat ka wala akong dalang baril dahil kung hindi, kanina pa sana kita pinaulanan ng bala. Relax. Paano ako magre-relax, kung hindi maayos ang pakiramdam ko? Sira ulo ka ba? Patanjin nga ako ng kamay mo. Bakit? Basta. Kahit naguguluhan, ay ipinatong niya ang kamay niya sa chest nito. Your heart rate is too fast. Malamang buhay, pambabare niya rito. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Did you have intercourse with someone these past few months? Tanong nito. I did. Walang paligoy-ligoy niyang sagot, dahil ayaw niya ng maraming seremonya. I think you're pregnant, nakangisi nitong sabi. Binigyan siya nito ng maliliit na carton, kung saan nakasulat ang salitang pregnancy test. Basahin mo na lang kung paano gamitin yan. Para kang hindi doktor, aniya. Wala kang pakialam sa pasyente mo. Sarap mong isako tapos hampasin ng tubo. Sige na, ang dami mo pang sinasabi eh. Hindi kita babayaran sa serbisyo mo. Pananakot niya rito pero pinagtawanan lang siya nito. Inaasahan ko naman na talaga na hindi ka magbabayad, sagot nito. Saan nga pala ang asawa mo? At saka, kailan ka nag-asawa? I had just a one-night stand in a bar last month, baliwala niyang sabi. It means, wala akong asawa. Ano, seryoso ka? Kailan ba ako nagbiro? Mukhang seryoso ka nga. Anong pangalan ng bar na pinuntahan mo? Bakit? Gusto ko rin kasing maranasan kung paano gawin yun eh. Is it good? Masakit. Natawa ito sa naging sagot niya kaya inirapan niya ito, bago siya pumunta sa banyo para gawin ang ipinapagawa nito. Nang magawa na niya ang kailangan niyang gawin, ay lumabas na rin agad siya mula sa banyo. Anong nangyari? 2 lines ba? Wala pang resulta. Anong wala pang resulta? Takang tanong nito, sabay hablot sa puting bagay na hawak niya. Saglit lang naman lumabas ang resulta, kaya imposibleng wala pa. Nakita niyang kumunat ang noo nito. Bakit? May problema ba? Buntis ka nga. Hanep, magiging nanay na ang sadista kong kaibigan. Ano? Patanjin nga. Inagaw niya rito ang pregnancy test, at nakita niyang 2 guhit na pula nga ang nakalagay doon. 2 pulang linya ay nangangahulugang positibo diba? Siyempre, ang galing naman. Anong magaling sa pakikipag one-night stand? Paano mo bubuhayin yan ng mag-isa? Kaya mo ba? Handa ka na ba? Sunod-sunod nitong tanong. Marami akong pera, kaya sigurado akong kaya ko. I can hire hundreds of maids and doctors, who can look after me during my pregnancy. Kahit na, iba pa rin yung kasama mo yung taong nakabuntis sa iyo Isabella. Kahit mag-hire ka ng maraming kasambahay at doktor, hindi noon mapupunan ang presensya ng lalaking nakabuntis sa iyo. Ba't mo ba kasi naisipan na gawin iyon? Akala ko ba ayaw mo sa lalaking basta-basta lang? Sana ako na lang ang niyaya mo, edi sana swerte ka pa. Mas lalong ayaw ko sa iyo, prangka niyang sabi rito. Mabuti sana kung hindi kita kilalang playboy. Siya nga pala, paano ko malalaman kung okay ang baby ko? Hindi ba natin titingnan ngayon? Pwede bang bukas na lang natin tingnan? Medyo nagmamadali kasi ako eh. Ganito ka ba sa mga pasyente mo? Ikaw pa lang, sabi nito. Bukod sa masakit ang ulo mo, wala ka namang ibang nararamdaman di ba? Lagi akong gutom, tapos nahihilo. Wala namang lumalabas na dugo sa private part mo di ba? Wala. Okay. Agahan mo bukas. Ikaw ang uunahin ko. Wala ka talagang kwenta. Sana kasama mo na bukas yung nakabuntis sa'yo, para malaman ko kung gwapo ba, o pangit ang tatay ng anak mo. Excuse me, wala kang sinabi sa hitsura ng lalaking nakabuntis sa akin no. Napakalayo mo sa hitsura niya. Makaalis na nga, kapag naging busy ka ulit bukas, susuntukan na kita. Bye Isa, drive safely. I will, sagot niya at walang pakialam na naglakad sa hallway, hanggang sa makalabas siya sa ospital ng kaibigan niya. At dahil ayaw niya pang umuwi,
ay naisipan niyang pumunta sa mall para maglakad-lakad. Uuwi na lang siguro siya kapag napagod siya sa kalalakad. Titiisin niya ang sakit ng ulo niya, wag lang niyang makita ang mukha ni Rafael. Nang makita niya na alas 6 na ng gabi, ay naisipan na niyang umuwi, dahil halos maghapon na siyang nasa kalsada. Habang nasa biyahe, ay bigla siyang natakam ng may madaanan siyang nag-iiho ng barbecue sa may sidewalk, kaya naman, inihinto niya muna ang sasakyan niya sa tabi para bumili. "Manong, magkano po yan?" tanong niya. 25 pesos ang isa. "Magkano po lahat yan?" "Ha, bibilhin mo ba lahat?" "Opo, para po makauwi na kayo," sabi niya. Kaunti lang dapat ang bibilhin niya pero dahil matanda na ang nagbebenta, ay napagdesisyonan niya na bilhin na lang lahat. "Nako, salamat hiha, mabuti na lang dumating ka. Kanina pa ako nagdadasal na sana maubos agad tong mga paninda ko para makauwi agad ako, dahil walang kasama sa bahay ang asawa ko, tapos may sakit pa siya." "Ganoon po ba? Saan po ba kayo nakatira?" "Sa kabilang bayan pa. Ihahatid ko na po kayo pauwi, para po hindi na mabawasan ang pera na iuuwi nyo sa asawa nyo." "Magkano po pala lahat?" 5,000 hiha, tumungo siya. Imbes na 5,000 lang ang ibigay niya, ay ginawa niyang 10,000. "Sobra-sobra naman yata ito hiha." "Okay lang po yan, bukas po, ipagamot niya ang asawa nyo." "Salamat talaga, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Kasing laki mo na rin siguro ang apo ko kung nabubuhay pa siya." Nagulat siya nang yakapin siya ng matanda habang umiiyak ito. "Salamat, hulog ka ng langit sa akin ngayong gabi." Rafael's POV. Alas 9 na ng gabi pero wala pa rin si Isabela, kaya nag-aalala na siya. Umaga pa ito umalis pero hanggang ngayon, ay wala pa rin ito. Hindi rin ito matawagan, dahil naka-off ang cellphone nito. "Rafael, wala pa ba si Chichay?" tanong ng yaya niya. "Abay gabing-gabi na ah." "Wala pa nga po eh. Kanina ko pa po siya hinihintay, pero hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi," sagot niya rito. "Hindi ka ba muna maliligo?" Sa halip ay tanong nito. "Maligo ka nga para mawala yung kalasinggan mo." "Hindi po ako lasing yaya. Nakainom lang pero hindi lasing." "Maligo ka na nga muna roon. Bumalik ka na lang dito kapag hindi ka naamoy alak, dahil nahihilo ako sa amoy mo." Sabi nito kaya para walang ingay, ay sinunod na lang niya ang yaya niya. Pumunta siya sa kwarto niya at naligo siya ng matagal, hanggang sa mawala ang amoy ng alak sa katawan niya. Hindi niya namalaya na mahigit 2 oras na pala siya sa loob, dahil paglabas niya ay 11:30 na pala. Agad siyang nagbihis, dahil hihintayin niya si Isabela sa sala. Pero bago siya makarating sa sala, ay sinenyasan siya ni Yaya Pasita na dumating na raw ang magaling na babae na nasa loob ng dining room, at kumakain. Naabutan niya itong tahimik na kumain. Sobrang dami ng dala-dala nitong barbecue, kaya nagkatinginan silang tatlo. "Saan ka galing? Ba't gabi ka na umuwi?" tanong niya rito, pero hindi siya nito sinagot. "Hiha, nagluto ako ng adobong baboy imporma ng yaya niya. Gusto mo bang sandukan kita?" "Opo Aling Pasita, salamat po. Ang dami mo naman yatang binili hiha. Mauubos mo ba lahat yan?" "Abay baka naman sumakit ang tiyan mo riyan, lalo pat gabing-gabi na." Huminto ito sa pagkain, dahil tiningnan nito si Mang Berto na nakatayo sa harapan nito, at pagkatapos, ay bigla na lang tumulo ang mga luha nito na ngayon niya lang nakita. "Hiha bakit ka umiiyak?" nag-aalalang tanong ni Mang Berto. "Nagtataka lang naman ako kung mauubos mo ba ang mga yan sa sobrang dami." Hindi niya alam kung bakit ito umiiyak, gayong wala namang nakakaiyak sa sinabi ni Mang Berto. "Chichay, ito na ang adobo mo teka. Umiiyak ka ba? Bakit?" "Aling Pasita, bakit nga? Ano ba ang problema? Ayaw ko na pong kumain." "Bakit? Matutulog na lang po ako," sabi nito habang umiiyak pa rin. Dinampot nito ang barbecue bago ito umalis, na para bang ayaw nitong mamigay. "Kaya niya bang ubusin lahat yun?" tanong ni Mang Berto, habang hindi may pinta ang mukha nito. Baka mamaya, hepo ang makuha niya sa dami ng binili niya. Hindi man lang siya nag-alok. Ba't ang damot niya yata ngayon? Hindi naman siya dating ganyan. Abay kataka-taka ang mga ikilos niya ngayon. "Ano ka ba Berto? Gutom lang siguro siya kaya siya ganoon," depensa ng yaya niya kay Isabela. "Hayaan na lang natin. May one ko na po muna kayo," column niya sa dalawa,
dahil pupuntahan na niya ang magaling na babae. Maingat niyang pinahihit ang doorknob ng kwarto nito, at naabutan niya itong tahimik na umiiyak, habang kumakain pa rin ng barbecue. Bakit ka ba umiiyak? Ang tanong niya. Kinuha niya rito ang mga binili nitong barbecue, at ipinatong iyon sa bedside table. Sino ba ang umawi sa iyo? Ano bang problema? Hindi siya nito sinagot, sa halip, ay tinalikuran siya nito para magpunta sa banyo. Maya-maya pa ay narinig niya ang lagaslas ng tubig, indikasyon na naliligo ito. Bakit kaya siya umiiyak? Tanong niya sa isip. May nangyari kayang hindi maganda. Ba't kaya hindi nagsasalita ang babaeng yun? Makalipas ang 30 minuto, ay lumabas na rin ito. Ang mga mata nito ay namamagana sa kaiiyak, sa hindi niya malamang dahilan. Ang damit na suot nito ngayon ay sarili niyang damit. Mga damit niya ang gustong-gusto nitong suotin, at hindi niya alam kung bakit. Nilapitan niya ito at niyakap. May problema ba? Masuyo niyang tanong. May umawi sa iyo? May nangyari ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Saan ka ba nagpunta maghapon? Ba't ang dami mong biniling barbecue? Mauubos mo ba ang mga yan? Bahagya siya nitong itinulak. Humiga na ito sa kama at ibinalot ang sarili gamit ang kumot, kahit pa nga basang-basa pa ang buhok nito. Isabela, basa pa yung buhok mo. Bumangon ka nga muna riyan. Ano ba ang problema? Hinablat niya ang kumot na nakabalot sa katawan nito, kaya tiningnan siya nito ng masama. What's wrong? Wag mo nga akong istorbohin. Bakit hindi? Buntis ako kaya wag mo akong inisin. Hindi ka kasi nagsasalita ano? Huli na ng Mari Alizenia ang sinabi nito. Buntis ka? Kailan pa? Talaga, walang mapaglagyan ang saya niya. Pakiramdam niya, ay sesabog ang puso niya sa sobrang saya. Bakit ko sasabihin sa iyo? Di ba, kabaliktaran ako ng babaeng gusto mo. Lahat ng katangian na meron ako, ay hindi mo naman gusto, dahil iba ang mga tipo mo di ba? Who told you? Narinig kita kaya wag kang magsisinungaling, wika nito, at nag-uumpisa na naman na tumulo ang mga luha nito. Halika nga rito, samampa siya sa kama nito. Umupo siya at samandal sa headboard ng kama nito. Sumunod naman ito sa inutos niya. Humiga ito padapa sa ibabaw ng katawan niya. I won't lie to you. Yes, I said that. Ang sabi ko, hindi tulad mo ang mga tipo ko. Sinaman siya nito ng tingin, kaya hinalikan niya ito ng paulit-ulit sa noo nito. Hindi ka tulad mo ang mga tipo ko, pero ikaw ang minahal ko. You know, hindi talaga namimili ang puso kung sino ang makakasama nito habang buhay. Hindi yan ang narinig ko kanina. Paano mo nga maririnig? Lumayas ka na. Teka, totoo bang buntis ka? Umalis ito sandali sa pagkakahiga sa kanya, at tinungo ang drawer. May kinuha ito roon at pagkatapos, ay iniabot nito iyon sa kanya. A pregnancy test. Look at it, utos nito na agad niyang tiningnan. It was 2 red lines kaya parang gustong tumulo ng mga luha niya. It's positive. We're going to be parents soon. Ay, ako lang pala, dahil wala pala akong asawa. Sinimangutan niya ito. Anong ikaw lang? Ako ang naghirap sa paggawa sa kanya Nasa loob siya ng tiyan ko kaya akin siya. Para itong bata. Kaya pala ako nahihilo, nasusuka at laging gutom. Nagpunta ka ba sa doktor kanina? Tanong niya na sinagot nito ng isang iling. Bukas pupunta tayo sa doktor, para malaman natin kung okay ang baby natin. Bakit sasama ka pa? Because I am the father, seryosong niyang sagot. Hindi naman yan mabubuo kung wala ako, kaya wag ka nang makipagtalo. I don't want us to fight, Isabela. Okay, come on. He extend his arms para abutin ito. Pinahiga niya ulit ito sa dibdib niya habang sinusuklay ang buhok nitong basa pa. Mula ngayon, iwasan mo ang mga pisikal na aktibidad na maaaring makaapekto sa iyo at sa ating baby. Kung kailangan mo o gusto ng kahit ano, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang matigas ang ulo. Kung galit ka sa akin, sabihin mo, hindi yung lalayas ka na lang basta-basta kagaya ng ginawa mo kanina. I'm sorry. It's okay baby. Please, don't do it again okay? Okay, ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Paano mo nalaman na buntis ka? Nahihilo lang. Hindi ako aalis sa tabi mo para mabantayan kita, Anya. Dito ka lang sa kwarto mo. Kung nahihilo ka,
Pumiga ka lang dahil baka bumagsak ka sa sahig. Ako na ang bahala, basta sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at kung ano ang kailangan mo. Okay, hindi madali ang pagbubuntis, Isabela, paliwanag niya. Hindi ito kagaya ng misyon mo na kapag napatay mo na ang problema, ay tapos na ang trabaho. Ang pagiging ina at magulang ay mahirap pero masaya. I know, sisiguraduhin kung hindi ka masyadong mahihirapan dahil hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita araw-araw para maging safe kayong dalawa ng anak ko. Tumango-tango ito, thank you. No one should be the one who needs to say thank you because you made me complete. You and our baby are my best treasure. Xander, tanungin mo nga si Samantha kung anong mga kinain niya noong buntis siya, na hindi siya nagsusuka. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Halos lahat kasi ng kinakain ni Isabela ay sinusuka niya lang talaga, kaya nanghihina siya. Tinawagan na niya ang kaibigan niya para humingi ng tulong, dahil hindi na niya alam ang gagawin niya kay Isabela. Lahat kasi ng pagkain na ni-request nito ay hindi naman nito kinakain, bagkus ay tinititigan lang. Kapag naman tinikman, kaunti lang, tapos maya-maya isusuka na. Sabi naman ng doktor ay natural lang daw ang mga nararanasan ni Isabela, pero para sa kanya ay hindi na iyon normal, dahil napapansin niya na babawasan ang timbang nito. Dude, wala siya rito ngayon, sagot ni Xander. May pinuntahan siya at baka hapon pa siya makauwi. Nang makita niya na naduduwal na naman si Isabela, ay nagpaalam na siya sa kaibigan niya. Patawagin mo na lang siya sa akin mamaya pagdating niya. Huwag mong kakalimutan, dahil marami akong itatanong sa kanya. I will, sabi nito at pinatay na nga niya ang tawag para daluhan si Isabela. Are you alright? Nag-aalala niyang tanong. Ano bang gusto mong kainin ngayon? Okay lang. Inaantok lang ako, sagot nito kaya naman humiga na siya sa kama. Dahil gusto nito kapag matutulog ito ay magkatabi silang dalawa. Gustong-gusto nitong nakasiksik sa katawan niya at kapag umalis siya, ay nagigising ito at nagsisimula na naman na umiyak. Lagi itong umiiyak kahit sobrang babaw lang ng dahilan, kaya ingat na ingat siya sa mga ikanikilos at mga sinasabi niya. Okay ka lang ba talaga? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok nito. May gusto ka bang kainin? Mas gusto niya pa yung matapang ang hitsura nito kaysa naman makita niya na umiiyak ito. Gusto mo ba ng chocolate? Gusto ko lang na matulog. Bakit? Gusto ko lang. Wala bang masakit sa iyo? Wala naman. Sabihin mo sa akin kapag meron ha. Oo, halos isiksik nito ang mukha nito sa leeg niya at kahit kinakagat siya nito paminsan-minsan, ay hindi siya nagrereklamo. Hindi niya alam kung bakit naging vampirang iyakin ito, simula ng Magdalene tao ito. Rafael, bakit? Anong ginagawa ni Stacy ngayon? Tanong nito bigla. Si Rebecca kaya, si Jonah, Maria at Kira. Saan mo naman nakuha ang mga pangalan na yan? Sa cellphone mo. Okay. Tinatanong kita kung sino sila sa buhay mo. Sino sila? Okay, calm down, pagpapakalma niya, dahil siguradong iiyak na naman ito. God, makakalbo yata siya sa konsumisyon. Kaya pala pamayat si Xander noong mabuntis nito si Samantha, dahil ganito rin pala ang pinagdaanan nito. Kliyente ko lang ang mga yun maliban kay Stacy at Rebecca. Paano mo sila naging kliyente? Kailangan ko ba talagang ikwento? Of course, wala lang ang mga yun. Mamaya buburahin ko na ang mga number nila sa cellphone ko, para hindi ka na magduda, Anya. And please don't think too much, dahil makakasama iyon sa baby. Hindi ito sumagot bagkus ay nagsumiksik palalo. Isabela, nakikinig ka ba? If those girls were your client, then what's the reason for saving their numbers until now, Rafael? Nakalimutan ko lang naburahin noon, mahina niyang sabi at niyakap ito ng mahigpit. Hinaplos-haplos niya rin ang likod nito hanggang sa balakang, dahil ang sabi nito ay lagi raw nangangalay ang parteng iyon. Ikaw na nga halos ang naghahawak ng cellphone ko, diba? Hindi na rin ako umaalis dito sa bahay, tapos magkatabi pa tayo palagi. Sa tingin mo ba, may pagkakataon pa akong lokohin ka? Iniingatan ko na hindi ka masaktan kahit na wala naman tayong label? Dahil kahit kailan, hindi mo pa naman sinabi na mahal mo ako. Nagangat ito ng tingin. Kalaunan ay inilapat nito ang mga labi nito sa labi niya. Hindi lang isa kundi pa ulit-ulit. Kailangan pa bang sabihin ko na mahal kita? Siyempre,
Kung hindi, ano tayo? Friends with benefits. Hindi nga tayo magkaibigan, Rafael. Ano, nagkibit balikat ito. Nang akmang babangon siya, ay pinigilan siya nito. Galit ka. Why should I? Ninitian siya nito at pinaliguan din ng halik, ang buo niyang mukha. Maya-maya ay hinawakan nito ang panga niya. Bawal kang tumingin sa ibang babae bukod sa akin, maliwanag. Sa akin ka lang habang buhay kaya hindi ka pwedeng makipaglandian sa iba, dahil siguradong mapapatay ko kayong dalawa kahit na may laman pa ang tiyan ko, anito sabay tawa. She's creepy. Tutuluyan ko ang mga babaeng magtatangkang agawin ang ama ng anak ko. Tumigil ka nga, saway niya. Buntis ka, pero puro masasama ang lumalabas sa bibig mo. Umayos ka nga. Okay, hinayaan niya lang na halik-halikan nito ang labi niya, pero kalaunan ay napamura siya ng kagatin nito iyon. Ano bang ginagawa mo? Nababaliw. Mabilis siyang nagpreno, nang makita niya na nag-uumpisa ng manginig ang labi nito. Hindi nga nagtagal ay umalis ito sa ibabaw niya, at humiga malayo sa kanya. Hey, sorry, nabigla lang naman ako. I'm not mad, okay? Isabella, come here. Doon ka na sa kwarto mo, pagtatiboy nito. Naiinis ako sa mukha mo. Buweset ka, hindi ako natutuwa sa mukha mo. Okay, sorry, hindi na ako magrereklamo kahit itlog ko pa ang kagatin mo, desperado niyang sabi dahil umiiyak na naman ito ngayon. Mamaya niyan maapektuhan ang anak nila, at ang malala pa ay baka paglabas nito ay magkaroon ito ng komplikasyon. Isabella, halika na. Sorry na. Hindi ito sumagot at hindi rin siya nito nilingon, kaya naman siya na ang lumapit dito at niyakap ito mula sa likod. Sorry na po mami. Sorry din po kay baby. Itinaas niya ang buhok nito at hinalikan ang batok nito, dahilan para bumangon ito at hampasin ang braso niya. Ano ba ang ginagawa mo? Inis nitong tanong. Nilalamang ka po mami. Pa-cute niyang sabi sabay haplos sa tiyan nito. Sabi ni baby, gusto niya raw akong kayakap, kaya niyayakap kita dahil inutusan niya ako. Hindi ako natutuwa sa iyo, kaya lumayas ka muna rito, seryoso nitong sabi. Doon ka muna sa kwarto mo para hindi tayo mag-away. Wala kang kasama nito kapag umalis ako. Nag-sorry na nga si daddy Itinuro nito ang direksyon ng pinto. Labas. Mommy, wag ka na po magalit kay daddy please. Labas sabi, sinigawan na siya nito kaya mabilis siyang bumangon, para sundin ang gusto nito. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka ha. Nandoon lang ako sa kwarto. Hindi ko na ilalak para diretsyo pasok ka na agad. Bye mommy, I love you. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto nito. Imbes na dumiretso sa kwarto niya, ay pumunta muna siya sa kusina para magtimpla ng kape nang sa ganoon, ay hindi siya makatulog ng mahimbing para mabantayan ito. Oh, magkakape ka? Tanong ni Mang Berto na kapapasok lang sa kusina. Paano niyo po nalaman? Paanong hindi ko malalaman, araw-araw mong ginagawa yan. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ka lang nahilig sa kape. Ayos ka lang ba? Nahihirapan ka ba sa pagbubuntis ni Chichay? Hindi naman po. Akala ko nahihirapan ka dahil sa pagiging iyakin niya. Minsan kasi, ay nahuhuli ko siyang umiiyak sa lilam ng mangga, sa lilam ng nyog, at doon sa likod ng bahay. Kapag naman tinatanong ko, biglang tatawa. Kapag nakikita ko tuloy siya, hindi ko na lang tinatanong dahil natatakot na ako, pagkukwento nito. Kakaiba siyang magbuntis. Mas nakakatakot siya ngayon, kaysa noong bagong dating siya. Kahit ako, hindi ko rin po siya maintindihan minsan, pero iniintindi ko pa rin po, dahil alam kong mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon, sabi niya rito. Nagtimpla na rin ito ng kape para raw may kasama siya. Pero nakakatuwa, dahil magkakaroon ka na ng anak, wika nito habang nakangiti. Ang bahay na to ay magkakaroon na ng kulay sa pagdating ng anak mo sa buhay natin. Excited na kami ni Pasita sa pagdating niya. Kaya nga po sang-ayon niya. Tiyak na magbabago ang mga buhay natin sa pagdating niya. Gusto mo bang magpustahan tayo iho? Saan po? Sa kasarian ng anak mo. Pupusta ako na babae ang anak mo. Sabi nito na tila ba siguradong sigurado ito na babae ang magiging anak niya. Ikaw, anong pusta mo? Lalaki po kasi babae na po ang pusta niyo Tiyak na babae ang magiging anak mo dahil blumang at saka mabait si Chichay ngayon.
Kung lalaki kasi yun, ay tiyak na hiniram na nun ang samurai ni Pasita para iwas-iwas sa iyo, lalo pat lagi siyang high blood sa iyo. Ganun po ba yun Mang Berto? Paano nyo po nalaman? Mabuti pa kayo alam nyo, samantalang ako wala man lang kaalam-alam. Babae man o lalaki ang maging anak niya, ay wala siyang problema. Ang mahalaga sa kanya, ay ang kalagayan ng anak niya at ni Isabela.